Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ang Biblia, sa mga pinakaunang pahina nito, ay nagpapakita ng salaysay nina Adan at Eva, ang mga ninuno ng sangkatauhan, at sinasabi sa atin na mayroon silang 3 anak na lalaki, sina Cain, Abel, at Seth. Gayunpaman, isang nakakaintrigang tanong ang lumitaw. Paano maaaring ang sangkatauhan sa lahat ng malawak na pagkakaiba-iba at kasalimuotan nito ay nagmula lamang sa 5 pangunahing tauhan? Ang sagot ay maaaring mas nakatago kaysa sa ating inaakala. Sa Genesis 4:17, tinutukoy ng mga banal na kasulatan ang isang mahiwagang babae, ang asawa ni Cain, na nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalan ng Enoch. Ang katotohanan na si Cain, pagkatapos magtatag ng isang lungsod, ay pinangalanan ng kanyang anak na Enoch, ay nagiiwan sa atin ng isang misteryo na kakaunti ang nangahas na tuklasin. Sino ang babaeng ito? Maaari ba siyang isa sa mga anak na babae ni na Adan at Eva na kaunti o walang nabanggit sa mga banal na kasulatan? Ngayon ay susuriin natin ang mga anino ng hindi pa nababanggit na kwentong ito, na sinisikap na maunawaan ang papel ng mga anak na babae ni na Adan at Eva, ang mga dahilan ng kanilang hindi pagbanggit sa mga sagradong teksto, at upang matuklasan ang mga sagot na maaaring magpabago sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ang salaysay sa Biblia ay kadalasang nakatuon sa kwento ni na Cain at Abel, ang mga kilalang anak ni na Adan at Eva. Ngunit may isang bagay na madalas na napapabayaan, ang iba pang mga anak na lalaki at babae ng unang mag-asawang ito. Ang mga tauhang ito, bagamat hindi gaanong madalas nababanggit, ay gumanap din ng mahahalagang papel sa pagpapatuloy ng sangkatauhan. Sina Cain at Abel ay mga pangunahing tauhan na nakatali sa mga mahahalagang pangyayari tulad ng kanilang mga handog sa Diyos at ang trahedya ng pagkamatay ni Abel sa kamay ni Cain. Ang malalim na simbolikong kwentong ito ay nauuwi sa pagtakpan ng iba pang mga anak na lalaki at babae ni na Adan at Eva. Gayunpaman, kung ihihinto natin ang ating pansin sa dalawang magkapatid na ito, tayo ay tinatawag na pagnilayan ang pagkakaiba-iba ng mga kapalaran na bumubuo sa lahi ng tao. Sa Genesis 5:4, binabanggit ng Biblia na si Adan ay nabuhay ng 130 taon at nagkaroon ng isang anak na lalaki na kawangis niya at pinangalanan itong Seth. Pagkatapos ay ipinapahayag nito na mayroon siyang iba pang mga anak na lalaki at babae. Gayunpaman, ang kakulangan ng detalye tungkol sa mga anak na lalaki at babae na ito ay nagiiwan sa atin ng maraming hindi nasagot na mga tanong. Sino ang mga tauhang ito? Anong mga landas ang kanilang sinundan? At anong mga pamana ang kanilang iniwan? Anong mga kwento ang naiwan sa likuran na natabunan ng mga salaysay tungkol kina Cain at Abel? Ang kakulangang ito sa teksto ng Biblia ay hindi nagpapababa sa kahalagahan ng iba pang mga anak ni na Adan at Eva. Sa kabaligtaran, itinatawag nito ang ating pansin sa isang katotohanang madalas na hindi napapansin. Ang sangkatauhan ay hindi limitado sa isang dramatiko at magkasalungat na salaysay. Ang kasalimuotan ng mga ugnayan ng pamilya at ang mga individual na kapalaran ng mga hindi gaanong kilalang figurang ito ay pantay na mahalaga para sa pag-unawa sa kwento ng paglikha. Sa pamamagitan ng paggalugad sa mga nakalimutang kwento ng mga anak na lalaki at babae na ito, mas malinaw nating makikita ang lawak ng kasaysayan ng tao. Bawat isa sa kanila, bagamat hindi natatalakay sa mga banal na kasulatan, ay gumanap ng papel sa pag-unlad ng sangkatauhan. Kasama ni na Cain at Abel, nag-ambag sila sa populasyon ng mundo. Bawat isa ay may kanya-kanyang paglalakbay sa buhay at pamana. Kakatwa, ang mga tradisyong Hudyo at Kristiyano ay may posibilidad na hindi malalim na suriin ang buhay ng mga pangalawang tauhang ito.
ang focus ay karaniwang nasa mga tauhang sangkot sa mga pangunahing kaganapan tulad ni Cain, Abel, Noe at kanilang mga inapo. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva na hindi man lang direktang pinangalanan ay nakakatulong sa kanilang pagiging marginalized sa mga tradisyonal na relihiyosong salaysay. Sa makatuwid, nananatili silang hindi kilala nang walang pagkilala na natatanggap ng ibang mga tauhan. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang Biblia sa malawak nitong saklaw ay hindi kayang saklawin ang bawat aspeto ng kasaysayan ng tao. Mula sa paglikha ng mundo hanggang sa kasalukuyan, ang mga pangyayaring inilarawan ay sumasaklaw sa napakaraming impormasyon, kaya imposibleng isalaysay ang lahat ng nangyari. Kaya naman ang mga pangalawang teksto tulad ng aklat ng mga Jubileo ay lumilitaw bilang alternatibong mga mapagkukunan na nag-aalok ng mas malawak na pananaw sa mga pangyayari at tauhan na hindi gaanong napag-aralan. Ang aklat ng mga Jubileo, bagamat hindi tinatanggap sa opisyal na kanyon ng Bibliang Hudyo o Kristiyano, ay isang akdang nararapat bigyang pansin. Binansagang maliit na Genesis, nilalayon nitong palawakin ang mga kwento ng lumang tipan na sinusuri ang mga detalyeng hindi isiniwalat sa tradisyonal na mga banal na kasulatan. Sa aklat na ito, makikita natin halimbawa ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Adan at Eva na ang mga buhay ay inilarawan ng may masaganang detalye. Ang mga paghahayag na ito ay mahalaga hindi lamang para sa impormasyong pangkasaysayan na ibinibigay nito, kundi pati na rin para sa kung paano nila tayo tinutulungan na maunawaan ang sangkatauhan sa mas kumpletong paraan. Mahalagang bigyang diin na bagamat ang aklat ng mga Jubileo ay itinuturing na apokripal, ibig sabihin ay hindi kanonikal ng mga pangunahing relihiyon, ang kaugnayan nito sa kasaysayan ay hindi maaaring balewalain. Nag-aalok ito ng alternatibong interpretasyon ng mga pangyayaring inilarawan sa Genesis, lalo na tungkol sa paglikha ni Adan, Eva, at iba pang mga tauhan na nagmarka sa simula ng kasaysayan ng tao. Ang maliit na Genesis na ito, gaya ng pagkakakilala rito, ay naglalayong punan ang mga puwang na iniwan ng tradisyonal na salaysay ng Biblia. Tunay nga, ang mga nakalimutang kwentong ito na isinalaysay sa pamamagitan ng aklat ng mga Jubileo at iba pang sinaunang sanggunian ay nagbibigay ng mas mayaman at mas malawak na pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Pinapayagan tayo nitong sulyapan ang buhay ng mga anak na babae ni Adan at Eva, mga pangunahing tauhan na kadalasang natatabunan ng dakilang salaysay ng kanilang mga kapatid na sina Cain at Abel. Sa pamamagitan ng mga sangguniang ito, mauunawaan natin kung paano ginampanan ng mga babaeng ito ang kanilang papel sa paghubog ng sangkatauhan. Isang papel na sa loob ng maraming siglo ay nanatili sa anino ng mas dramatikong mga salaysay. Mahalagang pagnilayan natin ang kahalagahan ng mga kwentong kadalasang hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ang mga nakalimutang tauhang ito na ang buhay ay inilalarawan lamang ng maikli o hindi man lang inilalarawan ay may mahahalagang papel sa masalimuot na tapiserya ng kasaysayan ng tao. Ang pag-aaral sa mga madalas na naisantabi na tauhang ito ay maaaring mag-alok sa atin ng mas kumpleto at malalim na pananaw sa paglikha at mga unang hakbang ng sangkatauhan na nagpapakita na ang bawat buhay, gaano man katahimik ang pamumuhay, ay may sariling epekto at kahulugan sa dakilang kwento na nag-uugnay sa ating lahat. Dahil alam natin ito, habang sinusuri natin ang mga salaysay ng aklat ng mga Jubileo sa paghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa mga nakalimutang tauhan sa pamilya ni Adan at Eva, matatagpuan natin ang mga pangalan ng dalawang mahahalagang anak na babae, sina Awan at Azora. Si Awan, isa sa mga anak na babae ni Adan at Eva, ay kinilala bilang asawa ni Cain, habang si Azora
ay inihaharap bilang asawa ni Seth, ang ikatlong anak nina Adan at Eva. Ang mga detalyeng ito, bagamat wala sa tradisyonal na salaysay ng Biblia, ay inihayag sa atin ng mga pangalawang sanggunian tulad ng aklat ng mga Hubileo, na naglalayong palawakin ang ating pag-unawa sa mga unang henerasyon ng sangkatauhan. Sa Genesis 4:16 hanggang 17, mababasa natin at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden, at nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch, at siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod na Enoch ayon sa pangalan ng kanyang anak. Ang sipi na ito, bagamat mahalaga sa pag-unawa sa pagkatapon ni Cain at ang pagtatatag ng lungsod ni Enoch, ay hindi nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kanyang asawa. Gayunpaman, sa ilang tradisyong Hudyo, si Kelmer, na kilala rin bilang Avan o Awan, ay kinikilala bilang asawa ni Cain. Bagamat hindi tahasang nabanggit sa banal na kasulatan, ang figurang ito ay nakakakuha ng katanyagan dahil sa kanyang mahalagang papel sa salaysay kasunod ng trahedya na pagpatay kay Abel. Ang paggalugad sa mga alternatibong sanggunian tulad ng aklat ng mga Hubileo ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng mas malawak at mas mayamang pananaw sa mga unang araw ng sangkatauhan. Ang mga tekstong ito ay hindi lamang pinupunan ang mga puwang na iniwan ng Biblia, kundi nagbibigay din sa atin ng mga detalye na nagpapahusay sa ating pag-unawa sa mga pangunahing tauhan sa tradisyong Hudyo-Kristiyano. Ang pangalang Awan na lumilitaw sa mga apokripal na sanggunian ay nagdadala ng malalim at mahiwagang kahulugan na sumasalamin sa pinagmulan ng isang sangkatauhan na minarkahan ng panloob na pakikibaka. Ang etmolohiya ng pangalan ay nagmumungkahi ng mga ugat sa Hebreo o Phoenician na may mga kahulugan mula sa bisyo hanggang sa lakas at kapangyarihan. Ang mga konseptong ito lamang ay nag-aalok ng isang nakakaintrigang pananaw sa personalidad at paglalakbay ni Awan. Marahil ay sumasalamin sa mga hamong eksistensyal na hinarap niya at ng kanyang asawang si Cain pagkatapos ang kanyang kalunos-lunos na pagpapatapon kasunod ng pagpatay kay Abel. Ang konotasyon ng bisyo ay maaaring sumisimbolo sa psikolohikal at espiritual na pasanin na kanilang kapwa dinala na lubog sa matinding pagdurusa sa isang lupaing malayo sa Eden. Ang kanilang pagkatapon ay hindi lamang pisikal na nag-alis sa kanila mula sa paraiso, kundi inilubog din sila sa isang estado ng patuloy na panloob na kaguluhan na minarkahan ng panghihinayang, isang paghahanap para sa pagtubos at ang pagtatangkang lumikha ng bagong kahulugan para sa kanilang buhay. Matapos patayin si Abel, natagpuan ni Cain ang kanyang sarili na nahatulan sa pagkatapon na nabibigatan ng pag-iisa at ng bigat ng kanyang paglabag. Malayo sa kanyang pamilya, sa kawalan ng laman ng isang mundong nasa simula pa lamang, siya ay naging isang taong wasak, naghahanap ng paraan upang makatakas sa kanyang sariling pagkakasala. Sa tagpong ito, lumilitaw si Awan, isang babae na, sa pamamagitan ng pagsama kay Cain, ay hindi lamang naging kanyang asawa, kundi pati na rin ang kanyang katuwang sa pagtatangkang bumuo ng isang bagong bagay, isang bagay na may kakayahang makayanan ang bigat ng kanyang kasalanan. Magkasama, hinangad nilang makahanap ng kahulugan sa kanilang pag-iral malayo sa biyaya na dating nakapalibot sa kanila sa Eden. Ang desisyon ni Cain na itatag ang lungsod ni Enoch na ipinangalan sa kanyang anak ay nagpapakita ng isang pagsisikap na pagtibayin ang kanyang pagpapatuloy sa mundo sa kabila ng kanyang napakalaking pagkabigo at banal na parusa. Ang paggawa ng isang lungsod ay sumasalamin sa isang mahalagang salpok ng tao, ang pagnanais na mag-iwan ng marka, na lumikha ng isang bagay na pangmatagalan, isang bagay na mas malaki kaysa sa paglabag at pagdurusa.
Ang aklat ng mga Jubileo sa kahalintulad nitong salaysay ay nag-aalok ng mas detalyadong salaysay ng lungsod na ito. Ayon sa teksto, ang pagkakatatag ni Enoch ay hindi lamang isang pisikal na konstruksyon, kundi isang simbolo rin ng paglaban. Si Cain, na dating minarkahan ng karahasan at itinapon sa pagkatapon, ay natagpuan ng kanyang sarili sa isang bagong yugto ng buhay, sinusubukang lumikha ng isang bagong kaayusan mula sa kaguluhan. Ang lungsod ni Enoch, bagamat hindi isang lungsod ng liwanag at kasaganaan, ay sumasalamin sa pagnanais ng tao na magtiis sa harap ng kahirapan, na magtayo ng isang bagay na kayang tiisin ng oras at pagkondena. Mahalagang tandaan na bagamat hindi direktang binabanggit ng mga kanonikal na teksto ang pangalan ng asawa ni Cain, ang Genesis 4 ay nagpapahiwatig na si Cain, pagkatapos mapalayas, ay natagpuan ang kanyang sarili na nahaharap sa pangangailangang magtatag ng isang pagsasama ng mag-asawa. Nang panahong iyon, ang mundo ay mas matao na at maraming anak na lalaki at babae ni Adan at Eva ang isinilang bukod pa kay Seth. Ang lumalaking populasyon na ito ay nag-alok kay Cain ng iba't ibang opsyon sa pagpili ng mapapangasawa. Ang mahabang panahon sa pagitan ng pagkatapon ni Cain at ng kapanganakan ni Enoch, na tinatayang nasa humigit kumulang 300 taon ng ilang iskolar, ay isang salik na nagpapahintulot sa atin na mag-isip-isip tungkol sa paglawak ng pamilya ni Adan at Eva. Ayon sa ilang teologo, ang panahong ito ay nagbigay daan sa paglitaw ng isang malawak na network ng mga inapo, kabilang ang mga anak na lalaki at babae ni Seth, na sila mismo ay nagsimulang dumami. Ang paglaki ng populasyon na ito ay higit na nagpapaliwanag kung bakit naghanap si Cain ng asawa mula sa loob ng kanyang sariling linya ng pamilya. Naniniwala ang ilang teologo na si Cain ay nag-asawa isa sa kanyang mga pamangkin, isang anak na babae ni Seth, isang kaugalian na noong panahong iyon ay hindi lamang karaniwan, kundi kinakailangan din. Ang kakulangan ng mga opsyon sa pag-aasawa at ang pagmamadali upang mapanatili ang pagpapatuloy ng lahi ng tao ay naging dahilan upang ang mga kasal sa pagitan ng malalapit na kamag-anak ay isang paulit-ulit na kaugalian noong mga unang araw ng sangkatauhan. Ang mga ganitong pagsasama na hindi maiisip ng mga modernong pamantayan ay nasa konteksto ng salaysay ng Biblia at sinaunang kasaysayan ng tao, kapwa isang biolohikal at panlipunang pangangailangan. Ang mga batas na kalaunan ay magbabawal sa mga ganitong pagsasama ay hindi pa naitatag. Ang kaugalian ng pagpapakasal sa malalapit na kamag-anak ay isang biolohikal na pangangailangan at isang tugon sa maliit na populasyon ng tao na nagpupumilit na lumago at umunlad sa kalawakan ng bagong likhang mundo. Sa pamamagitan ng pagpili na magpakasal, hindi lamang nakahanap si Cain ng asawa sa loob ng kanyang sariling pamilya, kundi nag-ambag din sa pagpapalakas ng lahi ng tao na naharap sa mahirap na gawain ng mabuhay at dumami. Ang Biblia, kasama ang kalinawan at katumpakan nito, ay muling pinagtitibay na ang lahat ng sangkatauhan ay nagmula sa isang lalaki at isang babae, sina Adan at Eva, at anumang iba pang teorya na naghahangad na hamunin ang karaniwang pinagmulang ito ay kulang sa pundasyon sa sagradong teksto, gaya ng mababasa natin sa mga Gawa 17:26. Mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng mga bansa upang manirahan sa buong mundo, at itinalaga niya ang kanilang mga takdang panahon sa kasaysayan at ang mga hangganan ng kanilang mga lupain. Pinatitibay ng talatang ito ang ideya na anuman ang mga pangyayari o kaugalian noong panahong iyon, ang sangkatauhan ay may iisang pinagmulan, at ang mga ugnayan ng pamilya noong sinaunang panahon tulad ng mga kasal sa pagitan ng magkakapatid o pamangkin ay hindi sa kanilang konteksto ay anakronistiko o immoral, kundi mahalaga sa pagpapatuloy ng buhay sa mundo.
Sa konteksto ng kasaysayan at Biblia, ang mga naturang pagsasama ay hindi lamang kinakailangan kundi isang refleksyon din ng mga partikular na pangyayari ng isang mundo sa mga pinakaunang yugto nito, kung saan ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa bawat individual at bawat desisyong ginawa. Mahalagang maunawaan na ang mga pagbabawal laban sa mga kasal ng malalapit na kamag-anak na kalaunan ay itinatag sa batas ni Moises ay lumitaw humigit kumulang 2,500 taon pagkatapos ng mga pangyayaring kinasasangkutan nina Adan at Eva. Ang mga batas na ito na naglalayong protektahan ang kalusugan at kagalingan ng komunidad ng mga Israelita ay itinatag bilang bahagi ng tipan na ginawa kay Moises. Ang hanay ng mga regulasyong iyon ay sumasalamin sa isang bagong yugto. Nang sangkatauhan na noon ay umabot na sa isang malaking bilang ng populasyon na siyang dahilan kung bakit kinakailangang pangasiwaan ang mga ugnayan upang maiwasan ang mga mapaminsalang bunga tulad ng mga sakit sa henetiko at iba pang mga isyong nauugnay sa kasal ng magkamag-anak. Pagbabalik sa simula ng kasaysayan ng tao, ang kasal sa pagitan ng malalapit na kamag-anak ay isang praktikal at pangunahing pangangailangan. Sa kontekstong ito, isa pang mahalagang detalye ang lumilitaw sa mga pangalawang sanggunian tulad ng aklat ng mga Jubilee na nagpapakita ng pangalan ng isa pang anak na babae nina Adan at Eva, si Azura o Aura. Inilalarawan si Azora bilang asawa ni Seth, ang ikatlong anak nina Adan at Eva pagkatapos ng pagkamatay ni Abel. Ang pangalang Azura ay may malalim na simbolismo na nauugnay sa asul na langit o lapis lazuli, isang mahalagang bato na may kulay celestial. Ang kaugnayang ito ay sumisimbolo sa kanyang kadalisayan at koneksyon sa banal, na sumasalamin sa kanyang kahalagahan bilang isang figura na direktang nakaimpluwensya sa pagpapatuloy ng matuwid na lahi. Ang kadalisayan ng kanyang pangalan ay sumasalamin sa kabutihan at mga pagpapahalagang kanyang kinakatawan, lalo na bilang asawa ni Seth, ang anak na ibinigay ng Diyos kay Eva upang palitan si Abel, na malagim na pinatay ni Cain. Ang mga tradisyong kumalat sa mga komunidad ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagmumungkahi na si Azora ay orihinal na asawa ni Abel. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay naging balo at kalaunan ay pinakasalan si Seth na nagpatuloy sa lahi ng mga matuwid. Ang transisyon na ito ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng kasaysayan ng tao na minarkahan ng pagkawala, pagpapalit at mga bagong simula. Bilang asawa ni Seth, hindi lamang tumulong si Azura sa pagpapanumbalik ng lahi, kundi nag-ambag din sa pagbuo ng isang henerasyon na magtataguyod ng mga prinsipyo ng katuwiran at pananampalataya sa Diyos. Sa makatuwid, si Seth ay lumilitaw bilang isang sentral na figura sa talaangkanan ng Biblia. Ang kanyang kahalagahan ay nakasalalay sa kanyang direktang koneksyon sa pagpapatuloy ng matuwid na lahi pagkatapos ng mga dramatikong pangyayaring kinasangkutan nina Cain at Abel. Ang pagsasama nina Seth at Azura ay nagresulta sa pagsilang ng mga kilalang inapo na ang buhay ay gaganap ng mahahalagang papel sa espiritual at moral na kasaysayan ng sangkatauhan. Sa mga anak ni Seth, isang pangalan ang namumukod-tangi, si Enosh o Anos, na ang pangalan ay madalas na binibigyang kahulugan na nangangahulugang marupok na tao. Kinikilala si Enosh bilang ang unang tumawag sa pangalan ng Panginoon, isang kilos na itinuturing na simula ng isang espiritual na kasanayan na magiging sentral para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang halimbawa ay nagmamarka ng isang mahalagang punto kung saan nagsimulang kilalanin ng mga tao ang kadakilaan ng Diyos at maghanap ng mas malalim na relasyon sa kanilang lumikha, na naglalatag ng pundasyon para sa mga tradisyong pangrelihiyon sa hinaharap. Ang isa pang kilalang figura sa lahi ni Seth ay si Enoch, anak ni Jared.
Si Enoch ay isa sa mga pinakamahiwaga at iginagalang na karakter sa Biblia. Ang kanyang pagiging malapit sa Diyos ay inilarawan sa isang natatanging paraan. Lumakad siya kasama ng Diyos, isang pagpapahayag na sumasalamin sa isang buhay ng katuwiran at malalim na pakikipag-ugnayan sa banal. Ang debosyon ni Enoch ay napakadakila, kaya't siya ay naging isa sa mga tanging tao sa kasaysayan na hindi nakaranas ng kamatayan. Sa halip, gaya ng nakatala sa mga banal na kasulatan, siya ay kinuha ng Diyos na sumisimbolo sa banal na gantimpala para sa kaniyang hindi natitinag na katapatan. Ngunit walang duda, ang pinakamalaking kontribusyon mula sa lahi ni Seth hanggang sa kasaysayan ng Biblia ay si Noe, ang matuwid na taong pinili ng Diyos upang pangalagaan ang sangkatauhan at lahat ng nabubuhay na nilalang noong malaking baha. Si Noe, isang inapo ni Seth at anak ni Lamech, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagtupad sa plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Ang kanyang pagsunod at pananampalataya, kahit na sa gitna ng malawakang kawalan ng paniniwala, ay mga haligi ng salaysay ng baha. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng arka ayon sa mga tagubilin ng Diyos, tiniyak ni Noe ang kaligtasan ng sangkatauhan at ng kaharian ng hayop. Ang lahi ni Seth, na may mga huwarang tauhan tulad nina Enos, Enoch at Noe, ang naglatag ng pundasyon ng pananampalataya at moralidad para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, ipinakita ng lahing ito na kahit sa harap ng kahirapan at katiwalian, nanatili ang isang hibla ng katuwiran na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, na tinutupad ang banal na layunin ng Diyos. Ang mga tradisyong pangrelihiyon, lalo na kapag pinaghahambing ang mga lahi ni Cain at Awan sa mga lahi ni Seth at Azura, ay nagpapakita ng isang malalim na dualidad sa kalagayan ng tao na sinisimbolo ng mga espiritual at moral na pagpili na ginawa ng mga tauhang ito. Si Cain, ang panganay ni Adan at Eva, ay kumakatawan sa isang landas ng pagkabigo at pagsisisi, kung saan ang kanyang mga kilos ay sumasalamin sa mga bunga ng kalikuan at pagtangging magsisi. Kaya naman, ang kanyang lahi ay nagiging simbolo ng mga kalunos-lunos na bunga ng mga maling pagpili sa moralidad. Sa kabaligtaran, ang lahi ni Seth at Azora ay nag-aalok ng isang nakatutubos na salaysay, isa na may pag-asa at pagkakahanay sa banal na kalooban. Si Seth, ang anak na pinaniniwalaan ni Adan at Eva na ibinigay ng Diyos upang palitan si Abel, ay sumisimbolo ng bagong direksyon at pangako para sa sangkatauhan. Kasama ni Azora, ang kanyang asawang si Seth ay kumakatawan sa isang linya ng hustisya, pananampalataya at moral na katuwiran na nagpatuloy sa kabila ng mga hamong haharapin ng sangkatauhan sa mga darating na panahon. Ang dalawang lahing ito na may magkasalungat na landas ay mahalaga sa pag-unawa sa dalawahang kalikasan ng sangkatauhan. Ipinapaalala nito sa atin na habang ang sangkatauhan ay may kakayahang gumawa ng mga pagpili na naglalayo dito sa Diyos, kaya rin nitong pumili ng katuwiran at pagsunod. Ang mga desisyong ginawa ni Cain at Seth ay nagsisilbing mga halimbawa kung paano direktang makakaapekto ang moralidad at espiritualidad ng bawat henerasyon sa kapalaran ng kanilang mga inapo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang aklat ng mga Hubileo, kung saan matatagpuan ang marami sa mga detalyeng ito, ay itinuturing na apokripal. Ibig sabihin ay hindi ito bahagi ng opisyal na kanyon ng mga Bibliyang Hudyo o Kristiyano. Bahamat ito ay nag-aalok ng mga kamangha-manghang at komplementaryong detalye sa salaysay ng Biblia, ang pagiging maaasahan nito ay hindi kinikilala ng lahat ng tradisyong pangrelihiyon. Kaya, ang impormasyon tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva at iba pang aspeto na nabanggit sa aklat ay maaaring mag-iba ayon sa iba't ibang interpretasyon at paniniwala.
Bukod pa rito, isang kawili-wiling varyasyon ng kwento ang lumilitaw sa tradisyong Islamiko. Sa Islam, isinalaysay din ang kwento ni Cain at Abel, bagamat may ilang kapansin-pansing pagkakaiba. Ayon sa tradisyong ito, sina Cain at Abel ay may kambal na babae na nilayong maging asawa nila habang sila ay lumalaki. Ang mga kapatid na ito na nagngangalang Balir at Kalman ayon sa aklat ng mga henerasyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa alitan sa pagitan ng magkapatid. Si Cain, na hindi nasisiyahan sa asawang itinalaga sa kanya, ay nagseselos. Isang emosyon na kalaunan ay humantong sa pagpatay kay Abel. Ang pananaw na ito ay nagdaragdag ng mas malalim na antas ng pagiging komplikado sa salaysay ng Biblia sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga personal na motibasyon at emosyonal na alitan. Ngayon, hayaan mong tanungin kita. Alam mo ba na sina Adan at Eva ay may mga anak na babae? Ano ang iyong palagay tungkol sa mga pananaw na matatagpuan sa aklat ng mga Jubileo? Naniniwala ka ba na nag-aalok ang mga ito ng isang sariwang pananaw sa mga unang araw ng sangkatauhan? O sa tingin mo ba ay haka-haka lamang ang mga ito? Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito. At panghuli, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Nagbibigay daan ito upang patuloy naming maibahagi ang aming mga pag-aaral at makagawa ng mas mataas na kalidad na nilalaman para sa lahat. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana at magkita-kita tayo muli